Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Isang magandang gabi po sa lahat ng ating mga viewers, ating Facebook Live, at syempre sa ating YouTube, at syempre Signal 101. Ito po ang TVUP. Kasama niyo po ang Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Attorney Danny, magandang gabi. Magandang gabi rin sa iyo, Mare, at sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ako inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Ayan. So, meron tayong mga nagtatanong sa atin, attorney, no, na, "Hay, nandyan na pala kayo sa TVUP." Yung iba nagugulat dahil nga, syempre, for the first time, merong TVUP, di ba? Nakakatuwa. Ano nga bang naging adhikain mo? GM po siya ng TVUP. Anong adhikain mo kung bakit mo binild ang TVUP? Ako, di ba na-discuss na natin? Oo, kasi ang daming nanonood ngayon nagtatanong bakit meron ng TVUP. And they are happy to have TVUP. Yun ang katotohanan doon. Well, ito po kasing idea na ito ay nabuo nung ako po ay associate din pa ng UP College of Law. Okay. Kasi po, sa aming mga abogado, mga profesor ng batas, ang tingin namin, kinakailangang mapalaganap natin yung kaalaman tungkol sa batas. At kung seminar lang po ang gagawin namin, kaunting-kaunti lamang ang marireach. Oo, ang marireach namin. Totoo. Pero kung broadcast media po ang gagamitin natin, kamukha ngayon, napakarami po ang maaabot. Correct. Ng ating programa. Correct. At hindi lang po tayo nationwide, ha? Siyempre, ang YouTube tsaka ang Facebook nationwide and worldwide. Yun ang kagandahan ng programang ito. Ang sa akin lang din, ang dami po, no? Ang daming mga veterano, maraming nakaupo sa gobyerno, maraming magagaling na nanggaling sa Universidad ng Pilipinas. So, maganda rin na either they give back to help a lot of people, di ba? Maganda yon. At di lang yon, they share their knowledge too. Di ba? Yan, ang napakaganda. Anyway, dahil nasagot na natin yan, dahil syempre, unang programa pa natin pinag-usapan yan eh. So maraming nagtatanong na, bakit meron na palang TVUP? Anong purpose? Yan po ang sagot ni Attorney Danny Con. Okay, makisali po kayo sa aming usapan. Pero ginamit ito nung COVID. Nagamit nyo ito nung COVID? Nung COVID, gamit ang TVUP. Dahil? Kasi po, hindi makapagturo sa classroom ang ating mga teachers. Hindi po inalaw na pumasok sa eskwelahan ang mga mag-aaral. Kaya nagamit po ang TVUP sa pagtuturo. So, ang ibig mong sabihin, Attorney Danny Con, hindi lang pala ngayon tong TVUP. Matagal na pala ito. Oo. Ilang years na ba ito? Matagal na to. Mahigit 6 na taon na to. 6 years? That is before the pandemic or after the pandemic? Before the pandemic O to. Siyempre, nakakalimutan after the pandemic. Dekano pa lang ako, nakatayo na to eh. Really? Oo, tingnan mo nga naman. Well, anyway, yan ay isang magandang platform, ika nga, kung paano namin kayo marireach. Iba na ngayon tayo nagre-reach sa lahat ng bawat Pilipino saan man dako kayo naroroon. Makisali po kayo sa aming usapan, bukas ang ating himpilan para sa mga legal at usaping batas. Tumawag lang po kayo sa mga numero na makikita nyo sa ating screen. Ano ang numero, Attorney? Para sa mga, ang telepono ay Globe, 0954-310-0331. At syempre sa Smart 0961-770-8807. Mag-text or mag-call na po kayo. Kung walang sumasagot, mag-iwan lang kayo ng mensahe. Pwede nyo pong iwanan ang inyong telephone number para po pwede namin kayong live na ma-contact anytime. Ayan, ha? So, hold on to your thoughts and to your questions. Siguradong babalikan namin kayo, ha? O, ito na muna ang ating joke. Sabi ko na eh. Siyempre, lagi ako may patama sa'yo. How can you tell
when a lawyer is lying? Paano mo masasabi kung ang abogado ay nagsisinungaling? Di ba all the time? Baka ka dapat Oo. iba tanong. Oo nga eh. Paano mo masasabi kung ang abogado ay nagsasabi ng totoo? Ganun. Diba? O sabi ko nga, Ano nga daw? ulitin natin yung tanong. Para naman may thought. Paano mo masasabi kung ang abogado ay nagsisinungaling? Nagsisinungaling sila. Mahirap tagalugin eh. Their lips are moving. Kapag gumagalaw ang kanilang mga labi. Ayan yan ang sinasabi ko eh. Di parang Ayan na, sinasabi ko na naman. Parang sinabi mo, basta gumalaw ang labi ng isang abogado, nagsisinungaling Yun siya. na, okay. So para siya hindi magsinungaling, dapat siya'y manahimik. Ano, sign language? Kasi dapat hindi bubukas yung bibig niya. Okay. Pero joke lang ho ito, ha? Oo. So, ating mga abogado, tawa-tawa lang, ha? Gawin nyo yung mga nararapat yung mga gawin. O, ito na ang ating first caller. Ready? Sige. Si Ben ng Caloocan, ang sabi niya, namatay po ang asawa ko at may naiwan na pensyon para sa akin. Makukuha ko po ba ang benepisyo kapag nag-asawa akong muli? Siguro benepisyo ito ng SSS. Malamang. Or GSIS. Kasi Or GSIS merong pala, ang tawag oo. natin doon, survivor's benefit. Pension, oo. So halimbawa, Mare, Yes. may asawa ka. Yes. Yung asawa mo, presidente ng isang kumpanya, covered ng SSS. Ay malamang. Okay. Nung namatay ang asawa mo sa hindi Inaasahang pagkakataon. at mysterious, ha? Ay. Ang pagkamatay. Serious, ha? Ikaw Di ikaw, Sige, tatanggap ka ng pensyon Oh. bilang isang Surviving. surviving spouse. Pero ang pensyon mo parang kalahati lang. Ay, bakit? Ng pensyon kung siya ay buhay. Halimbawa, buhay siya at nagpe-pensyon siya, di ang pensyon niya 100,000. Pagka namatay siya, survivor ka, parang 50,000 lang 'yon. Kalahati lang. Kasi yun namang malaki kasi dalawa kayong papakainin niya eh. Ngayon, isa ka na lang eh. Ay. Kaya 50 na lang. Ang tanong, Ganun ba yun? hanggang kailan mo matatanggap Yung yung pension. survivor's benefit? Hanggat hindi ka nag-aasawang muli. Ayan ang sinasabi ko. At para hindi ka mag-asawa muli, yan pala ang hindi mo gagawin kung malaki ang pensyon na nakukuha mo. Hindi ka mag-asawa. Boyfriend ka na lang. Boyfriend lang. Boyfriend lang. Oo nga. Ba't ang natatawa kayo, ha? Ganun lang, ha? Fling-fling lang, ha? Parang ang daming ganun dito, attorney, ha? So, again, ulitin natin doon sa ating nagtanong, bawal mag-asawa kung ayaw mong maputol ang iyong pension. Tama. Yan. Ito na. Si Marian ng Davao de Oro. Attorney, janitor po ang trabaho ko sa isang kilalang grocery store. Pero yung boss ng grocery, madalas po na nagpapamasahe sa akin. Hindi po ako nakakatanggi. At baka mawalan ako ng trabaho eh. Ay, may ganun. Nagpapamacharge siya. Oo. Saan po ako pwedeng magreklamo? Syempre nga naman, pag tumanggi ka, bakit ka tumatanggi? Si Santi ka. Paano? Kailangan niya ng pera. Bukas huwag ka nang pumasok. Ay, Wala ka ng trabaho. nagpapamacharge. Diba? Okay, pwede ba yun? Kanino siya magre-reklamo? Kung meron pong may-ari na, kung hindi siyang may-ari nung boss na nga siya ng grocery eh. So, siya nga yung may-ari. Oo nga. Kaya nga, kung hindi siya ang may-ari, Okay. di magsumbong po kayo ron sa mas nakatataas ang posisyon. At pag nagsumbong po kayo at sinita nung may-ari o ng mas mataas na boss yung nagpapamasahe sa inyo at kayo ay tinanggal, kakasuhan natin sila ng illegal dismissal. Pwede rin bang mangyari yan kung coworker mo? Pero mas mataas lang ng posisyon sa, for example, a supervisor. Basta meron or coworker. Kasi yung coworker, wala siyang maaaring gawin para ikaw ay maperwisyo. Nakuha ko na. Okay. So, kasi pag kami otoridad, pwede kanyang sabihan na kaya nga natatakot siya sa'yo. tanggal ka, natatakot. Kasi meron siyang pwedeng gawin
para balikan ka. Correct. Pero kung coworker, wala siyang magagawa para gumanti, di ba? Pero ito kasi ay boss niya. Ano gagawin niya? So, Boss na niya. ang una, dapat talaga tumanggi ka. Oo. Ngayon, kapag tinanggal ka, dahil sa ikaw tumanggi, kakasuhan natin. Paano kung binaliktad ng boss niya yung nangyari? So kinakailangan na meron tayong ebidensya. Ebidensya. Maraming cellphone. Dami ebidensya. May cellphone. Ngayon ba ang mga recorded messages o kaya namang videos ay pwede na sa husgado? Well, yung kasing pagkuhan ng picture, dapat alam nung kinukuhanan Yes. Habawa nakadapa, minamasahe. Sir, kuha tayo ng litrato ha. Di minamasahe niya, nakadapa. Napayag ba yun? Abay, pumayag Pag di nga pumayag. Di sa akin, wala. Talagang your word against his. Or pwede bang witness? Pwedeng witness. Okay. Ngayon, siguro ang magandang tanong din dito, no, attorney. For example, itong tumanggi or sige, tama na pala yun dahil napag-usapan na natin siya. So, yun na yun. Nakalimutan ko yung tanong Pero ko. ang sa akin, kung ako tatanungin nyo, mas okay na doon ka sa kanya tumanggi. Mismo. Okay. Tumatanggihan mo kasi minsan akala niya okay lang sa'yo kasi hindi ka tumatanggi. Oo. Pero kung tumatanggi ka na, ang pagtanggi naman dyan ay, sir, ayoko po. Pwede namang, ay sir, kasi po may lakad ako. Hindi. Ay kasi po pauwi na ako. Ay kasi po may aalagaan ko pa po yung... Hindi. May tanong ako. Baka naman kasi yung pamasahe niya, yung likod lang, masakit yung likod ko. Pamasahe nga yung likod ko. Hindi naman yung talagang nakadapa. Ay, kamay lang, masakit Yung ganon, magaling ang pressure. Nga. Kasi Hindi naman malisyoso. Itong masahe na to, akala ko talagang yung masahe. Malisyoso. Yung masahe na kapag nagbayad ka 350. may Ang bayad. ganon. Okay. Parang gano'n na ba? Pagka tumawag ka sa Parang telepono. napaka-cheap naman yung 350, saan ba yan? Makapunta ka, 350, wala na 350 ngayon. Wala naman 350 Wala na. masahe ngayon. Magkano na? Mahigit 500 na, 1,000 na. Saan napupunta yung 350? Oo nga, no? Parang sige. Palitan na natin ang question. Masyadong luma na pala yung aking mga presyo. Okay, sige. Caller na lang, si Kiko, 22 years old, from Old Lipa, Batangas. Hi, magandang gabi sa'yo, Kiko. Good evening, Kiko. Opo, good evening po. Rinig po ako. Ay, naririnig kita, Kiko. Oo. Ano ang tanong mo kay Attorney Kiko? And good evening po, attorney. Opo. So, ayun po. Bali, ako po si Kiko po from Lipa, Batangas. Bali, ang question ko lang po, attorney, kasi sadly po ay nanakawan po ko ng motorsiklo po na hinuhulugan po. And ayun po sa situation ko po yun, pwede ko po ba itong gawing rason para hindi ko na rin po bayaran yung natitira ko pa po balance? Paano po yung magiging process po since nanakaw nga po yung aking motor po? Kasi po, ang kalakaran, kapag ka po kayo ay bumili ng motorsiklo ng paiyakan, usually po yung nag-finance ay nire-require niya na ito ay i-insure against theft. May insure, may ganon, yes, insurance kasi against theft, alam nung nagpautang na kapag ka nawala o na disgrasya yung motor at nasira, Baka hindi siya mabayaran. baka hindi siya mabayaran. So, tanungin po ninyo doon sa nagpautang sa inyo o yung nag-finance nung inyong motorsiklo, na kung covered po ng insurance. Kasi po kung covered ito ng insurance, yung insurance po ang magbabayad ng balanse doon po sa financing company. Okay, ngayon kung wala po kasing insurance coverage, o kaya paso na pala yung insurance coverage, talagang kayo po ang magbabayad at hindi po dahilan na nanakaw ang sasakyan. Kasi po pag ganyan ang mangyayari, lahat po ng nagbabayad ng hulugan ay madali nilang
iiwasan ng pagbabayad, sasabihin lang nila nanakaw Correct. yung Oo. kanilang sasakyan. Oo, fair is fair lang. Sorry, Kiko, ha. Maybe you don't like the answers of Attorney Danicon. Pero yun ang fair. Totoo nga naman, nagne-negosyo rin sila at hindi nila kasalanan kung bakit nawala ang motor mo. Negligence mo or hindi man negligence, wala tayong magawa doon. Dahil Ngayon, ikaw ang naka-front di ba? Siyempre, pwede kayong paghinalaan na hindi naman nanakaw. At sinasabi mo lang na nanakaw para hindi ka na magbayad. Yes. Kaya pagka po nanakaw ang inyong sasakyan, dapat i-report naman ninyo sa pulis. Okay, na nanakaw yung inyong motorsiklo at kinakailangan na ibigay ninyo yung mga detalye at baka po mahuli yung nagnakaw. At Lalo saka pa kung merong ma-retrieve. suspect, ma-retrieve yung sasakyan Yung po. sasakyan. Kasi mahihirapan naman po silang irehistro uli yan eh. Oo, kasi naka-red flag na yan. Ibig Kasi sabihin. ire-red flag. Pagka Oo. ito inireport ninyo, naka-red flag yun. Sabihin, kasi ito'y ano bang pag-carnap, car? Pag motorsiklo, motornap. Bike nap. Bike, bisikleta Hindi, parehong bisikleta kaya lang yung isa di motor. Yung isa di ganun. padjak. Ganun. Di padjak. O, sige. Sorry ha, Kiko, pero kailangan Ayun, kapag mo talagang tatlo bayaran gulong, yun. Tricycle. Trike ang tawag. Trike nap. Trike. Oo. Sorry, nasagot namin yung tanong mo, Kiko. Okay ka? Apo, yes po. Nasagot naman po. Oo, sorry ha. Kailangan talaga nating bayaran, no matter what. Pero magpunta ka daw sa pulis, sabi ni attorney, ha? Yes po, apo. Okay, Thank you salamat. po. Pero Thank malakas you. ang kutob ko na may insurance yan. Kasi Oo. nga hindi papayag yung finance company na hindi siya insured. Hindi, siguro ang At ano yun magandang... yung sa hinuhulog mo, Oo. nakasama doon yung hulog doon sa premium ng insurance. Yes. Pero attorney, there are times meron kasing mga nagpapautang ng motorsiklo, di naman nila pinapaalam eh. Minsan, sorry ha, bato-bato sa langit, pagtamaan, di masakit. Minsan, doble kubra. Kubra sa kaliwa, kubra sa kanan. So kung ako sa inyo, on the first year, bago kayo kumuha ng motor, check-in nyo muna kung nakahirehistro at ano ang terms and conditions nung inyong binabayaran na insurance. Tingnan po ninyo yung mga papel. Yes, Yung mga papel. papel po, yung mga papeles po Oo. ng bilihan ninyo. Tingnan ninyo, pabasa ninyo sa mga abogado, sa abogadong kaibigan nyo, para makita natin kung ito ba ay covered ng insurance. Correct. Pero hindi porke nag-insure ka ng 1 year at 3 years or 5 years to pay yan, 1 year, isang beses sa insurance lang. Ay, hindi Kasi nga. yearly yung binabayaran natin sa insurance. ha? Pero yung finance company kasi, Oo. alam din ng finance company na kung ito, pababayaan lang nila dun sa bumili Oo. ang pagkuha ng insurance, baka hindi kumuha. Oo. Kaya yung kumpanya na mismo ang kumukuha ng insurance. tingnan mo nga At yung naman. yung bayad sa premium ay idinadagdag doon sa Hulog. amortization na hulog. Yan. Basta kailangan maging mapanuri at magtanong. Okay? Okay po. Sige. May caller ba tayo? May narinig akong kring, kring, kring? Wala. O sige. Ito muna. Si Monet ng Alabang, pwede po bang tanggihan ang isang PAW lawyer? Tanggihan ng isang PAW lawyer ang kaso kung ang inirereklamo ay opisyal ng gobyerno. Magandang tanong yan. Magandang tanong yan, ha? Pang-bar din yan. Opo. Kapag ka po ang reklamo ay laban sa opisyal ng gobyerno, pero sa gawaing hindi naman opisyal, talagang private affair niya. Pero Example, ikaw may kalaguyo. wag nang ganon. Ano? Halimbawa, nag-away yung magkapitbahay. Ay, kahit na simpleng ganon. Simpleng Oo. away ng magkapitbahay, pero yung kapitbahay ay government official, nagtatrabaho sa City Hall. Okay. Sa madalit sabi, yung inirereklamo ay wala namang kinalaman dun sa kanyang official function or duty as a government official. Okay. Kapag ka po ganon, pwede pong hawakan ng PAW ang kaso laban doon sa opisyal ng gobyerno. Okay, lalo pa kung ito ay meritorious. Ano po? Pero kapag ka po ang kaso
ay may kinalaman na sa halimbawa sa gawain ng isang government agency. Okay. Hindi na opisyal, government agency na. At parang kino-question na yung kapangyarihan, Integrity o kaya ng authority. government authority Oo. ng isang government agency. Mm-mm. Magkakaroon po ng conflict yung Yung PAO. yung PAO. Kasi po government agency din Yes. yung PAO. Kaya po sa aking pagkakatanda, meron pong memorandum na inisyu ang DOJ dyan na hindi nila pwedeng tawakan. So, kung sakaling meron kang gustong kasuhan na opisyal ng gobyerno na nakapaloob sa kanyang trabaho, kanino mo siya pwedeng ireklamo? Hindi. Talagang mairereklamo mo siya. Ang tanong, yung bang abogadong pwede mong kunin para humawak ng reklamo mo ay PAO. O, so hindi pwede, di ba? Sabi mo, pagka tour of duty nung opisyal. Hindi, kapag ka ang kino-question mo ay yung ahensya mismo. Ang ahensya, hindi yung opisyal. Hindi yung opisyal. Okay. Pero kapag yung opisyal at official functions niya, gray area yan. Hindi pa. Pero kung hindi niya function as an official, maliwanag, pwedeng kasuhan siya ng PAO. Okay. So, pwede naman din, pwede ba, ito lang, tanong lang, no? Pwede ba kunwari talagang alam kong may ginagawang hindi maganda? For example, ay, yung mga bidding-bidding. Di ba minsan may mga bidding-bidding na puro mga opisyal na nakaupo, ganyan, pinapaboran niya yung ganyan. Kanino nirereklamo yun? Kasi po, kung criminal din yung ginawa, dapat po sa piskal nga nirereklamo yun eh. Really? Kasi po, Hindi ba yan- pagka-krimen, ang humahawak po ng mga kriminal na kaso, ay piskal. Mm-mm. So, kung ikaw ang nagrereklamo ng kasong kriminal, yung kaso mo, dapat dun mo isasampa sa piskal. Mhm. Pero kung ikaw ang inirereklamong na bilang kriminal, halimbawa, kinasuhan ka ng isang kriminal case, ang taga-usig mo yung piskal, yung prosecutor, ang tawag ngayon doon, prosecutor, di kailangan mo ng abogado. Yes. Pwede kang pumunta sa PAO. Okay. Ayun. Pero yung government na official na yan, pwede rin ba siyang ireklamo sa Sandigan Bayan, Ombudsman? Pwede ba Basta siyang may jurisdiction. Yun naman kasing Sandigan Bayan ay yung sa ombudsman, ang kaso dyan dapat corruption. corruption lang Violation of the tinatakal Anti-Graft niya. and Corrupt Practices Act. Yun lang ang kaso Okay. yun lang ang jurisdiction niya. Alright. Eto naman, attorney, ito maganda to kasi maraming nakaka-relate. Attorney, nakagat po ng aso namin ang kapitbahay ko. Binakunahan ko naman po siya pero siningil pa rin po niya ako ng danyos perwisyo kasi hindi daw siya nakapasok sa trabaho. Tama po ba ito? Well, depende po kasi sa sirkumstansya kung bakit siya nakagat. Oo. Okay. Kasi po, kung kaya siya nakagat ay meron po kayong kapabayaan sa pag-aalaga sa aso ninyo, karapat dapat lamang po na bayaran ninyo yung mga araw na hindi siya nakapasok kasi po naperwisyo siya dahil sa kapabayaan ninyo sa pag-aalaga ng aso nyo. Example. Ay halimbawa yung aso nyo ay dati-dati nakatali, hindi nyo na check na nangat-ngat na pala yung kanyang tali nakalabas. Oo. At nung nasa labas na ng bako din nakagat ang kapitbahay nyong naglalakad na walang kamuang-muang na meron palang nagbabantang mga pangil doon sa sa gilid ng daan. Kapabayaan po ninyo kung bakit nakawala ang aso at nakakagat. Ay lahat po siyempre ng perwisyong dinanas ng kapitbahay nyo ay dapat po ninyong sagutin. Okay. Pero kung kasalanan ng kapitbahay niya, Example. bakit siya nakagat? Example. Hindi man siya kumatok, hindi pa na nagtao po, na hindi nagpasintabi, pumasok sa bahay mo. Oo. Ay nandun sa loob ng bahay ang aso, nakagat siya. Ayun. At siya may kasalanan. Kung bakit siya Oo. nakagat ng aso at wala namang kapabayaan yung may-ari ng aso. Okay. Pero lahat ng mga aso dapat talaga pabakunahan, ha?
Ay, hindi naman yung aso ang pinabakunahan eh. Ang pinabakunahan niya yung nakagat. Hindi, ibig sabihin mga anti-rabies. Ay, oo nga. Oo. Pero dalawa kasi ang babakunahan mo dyan. Yung tao. Dapat, yung mga aso, binabakunahan. Nang sa Yes. ganon, hindi sila magkaroon ng rabies. Oo. Pero ito kasi, mukhang hindi naman bakunado yung aso niya. So, ang pinabakunahan niya, yung nakagat. Hindi, pero ako dati yung isang anak ko na nakagat ng aso. Although, alam ko naman na, taken care of naman yung aso. Pero Pababakunahan still, mo rin? Pababakunahan ko pa Ako, rin. nagurlisan ako ng pusa. Anong Yung- gurlis? Nagalusan lang. Nagalusan. Pero basta dumugo. Ay, oo. Kailangan mo Ang sabi, yung daw pusa ay bakunado. Sabi naman ng doktor, ay naku, wag tayong umasang bakunado yan. Oo nga. Kasi the moment na ang rabies ay nasa point of no return na, Ay, ay hindi na. ka na talaga makakaligtas Correct. yan. Ilan to? Ilang? Ilan to? Huh? 2. Dalawa ba yan? Oo. Kasi nakagat ng pusa. Baka, hindi naman, 3. 3. Okay pa. Okay pa. Sige, matino. Okay, ito naman. Attorney! Buntis po ako. Nang mag-break kami ng BF ko, pwede ko po ba siyang obligahin na bayaran ng bills at gastos ko sa panganganak sa ospital galing kay Marie Cris ng Pateros? Sandali, parang ang dating sa akin ito, Buntis po ako. Para bang siya, parang pinilit ba siya para mabuntis siya? Parang hindi naman ha? Uy, grabe, wala naman pinipilit. Parang kaya ganyan, like, nga. kunwari, Piolo Pascual, like Datang Face, Baka aga nga, mo lang. baka naman, hindi naman. Pag iba, baka pag medyo chararat, o baka yun, pinilit. Kasi po, meron tayong kosto, meron tayong parang nakalakihan Oo. paniwala na basta ang isang babae nagdalang tao. Wag naman buntis. Medyo yung buntis hindi masyadong nagdalang tao. Sige. Laging ang may obligasyon buhayin yung bata yung tatay. Kasi, Ayan. Para bang kayo daw kasi, para bang- ang mga lalaki daw kasi. Sinabi ko sa kanya, we need protection. Laging pinipilit. Parang gano'n. ganon. Parang laging pinipilit ng lalaki yung babae. So nagkaroon tayo ng ganung mindset. Kasi nga, medyo dalagang Pilipina ang every peg. time na nabubuntis ang isang babae, Kasalanan ng lalaki. Kasalanan ng lalaki, ergo siya dapat ang maggasto sa lahat. Hindi Tama, po, mali. Hindi po ganon. Okay. Tandaan nyo, hindi po kayo kasal. Okay, pwede nga pong sabihin ng boyfriend mo, akin ba yan? Ay, sabi ko na nga ba, scriptwriter ka? Di ba? Baka may balita ko Pero alam mo, totoo yan. Diba? Baka magtaka, no? In fact, pagka yung lalaki medyo duda, pwede niya sabihin, sandali mo na, anak ko ba talaga yan? Baka dapat yata pa-DNA muna natin yan. May ganon. Pwedeng ganon. Uy, may pelikulang ganyan. Ngayon. Di ba naalala nyo ka John Lloyd? May pelikulang ganyan Parang hindi ko napanood yun. kasi panahon namin. Di ba, no? John Lloyd tsaka si Jenny Lynn, if I'm not mistaken. Sige. Ngayon, Ngayon. pagpalagay na natin na inamin naman. Inamin niya na, anak ko yan. Ay, kahawig ko parang idinapa sa akin Okay. Parang kumbaga sa bunga, ang tawag na doon, Pinagbiyak. pinagtiyak na bunga. Nasa kanya lang yung tangkay. Parang ganyan. Ano po yan? Equal po ang inyong responsibility para po dun sa mga gastusin sa bata. Yan. So, equal. So, hindi ibig sabihin na Dahil lalaki lang. lalaki lang. So, dapat kung ano ang, paano kung walang pera yung lalaki? Masakla. Paano kung walang pera? Kasi kung walang pera yon, walang trabaho, tambay lang sa kanto, ibitin mo man ng patiwarik yon at itaktak mo pa. Walang mahuhulog mula sa bulsa noon. Paano? Alangan naman, ako lang nga. Wala kang gagawin mo, di ba? Hindi, pwede ko bang kunwari? Gilitan mo man ng lieg. Hindi, pwede ko naman sabihin, medyo may trabaho naman tatay nanay mo, baka pwede naman dyan. Ayan, maganda yan. Pwede po. Pwede po ninyong doon kayo humingi sa mga magulang naman nung boyfriend nyo. So, pwede yon. Pwede Possible yon. Basta kinilala po nung tatay
na anak nga niya ang ipinanganak ninyo. Alright. So, equal ang gastusin, my friend. Hindi lang lalaki. So, equal. So, kung 50 mil, tigbe 25. Maliwanag pa sa sikat ng araw yun. Basta hati. Diba? Hati. Okay. Anyway, with that, sa dami po ng mga tawanan natin dito, sana marami rin kayong natutunan, ha? At syempre, mag-text ho kayo, mag-comment sa amin kung meron kayong mga katanungan o kaya naman may additional questions pa doon sa aming natalakay ngayong araw na ito, ha? Hanggang sa muli, ako po yung Mare ng Bayan, Mariel. Danny Con po, ang inyong abogado ng bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bye everyone! Bye-bye!